Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil natapos na natin palitan ang hagdan dito sa ating treehouse, kaya naglagay na ako dito ng kawayan na pambakod dito sa pangalawang palapag. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Medyo alanganing ako ditong pumunta sa itaas ng bundok dahil pangit ito ang panahon ngayon mga kapugi. Makulimlim ang kalangitan at malakas dito ang hangin. Kaso wala naman akong gagawin doon sa bahay. At kasama ko nga pala dito ang aking bilas. Di na muna siya pumasok sa kanyang trabaho. Kailangan niya muna daw mag-relax at magpahangin. Kaya nandito siya ngayon sa ating treehouse mga kapugi. Bali ngayong araw ang gagawin natin dito ay maglagay ng bako dito sa pangalawang palapag gamit itong natirang kawayan dahil sa medyo pangit dito ang panahon. Kaya hinakot na muna namin dito ang kawayan papunta doon sa pangalawang palapag para kahit umulan man ay hindi kami dito mababasa. Pero bago ako magsimula dito na maglagay ng bakod ay pinutol ko na muna dito ang mga sobrang kahoy na nakausli dito sa ating treehouse. Dami kasi nagsuggest doon sa comment na alisin ko daw ito para malinis naman daw tingnan at may punto naman sila doon mga kapugi. Ang ginamit ko nga pala dito na pamputol ay itong lagaring bakal. Hindi kasi ito ganong naiipit at smooth lang siya gamitin mga kapugi. Habang naglalagaring ako dito, kumukuha ng kahoy dito ang aking bilas dito lang sa paligid. Pandagdag na materialis dito mga kapugi. At maganda rin na mayroon akong kasama habang may ginagawa para kahit paano ay mayroon ako ditong kausap. Kaya kumbaga, nakakamit ka lang. Para dito na, At nung natapos na ako dito magputol ng mga nakausli na kahoy, ay dito na ako nagsimula maglagay ng bakod sa unang palapag. Maganda din kasi na maglagay ako ng ganito mga kapugi dahil dagdag suporta din ito sa ating treehouse. Lagi kasi dito nahuhulog ang mga gamit, lalo na at kapag malakas ang hangin. Kapag meron ng ganito ay safety na dito ang ating kagamitan. Tapos ay maglalagay pa ako dito ng pintuan para kapag may time na mag-overnight kami dito sa aming treehouse ay secure yung aming dito matutulugan. Dumaan nga pala dito yung aking bayaw. Nagatid siya ng pagkain doon sa aking biyanan at hindi naman siya dito nagtagal dahil tinignan lang naman niya kung ano yung amin ditong ginagawa. Medyo napabilis nga ang paglagay ko dito ng bakod gamit itong kawayan dahil inalalayan ako dito ng aking bilas. Habang may ginagawa ay tamang kwentuhan na din. Siguro pag natapos na ako dito maglagay ng bakod at maglagay ng bubong dito sa ginawa nating hagdan ay doon ako maglalagay ng barnis mga kapugi. Meron pa kasi ako ditong aayusin. May mga sira na din kasi dito ang bubong ng ating treehouse. Pero isasabay ko na lang yung kapag nagbubong na ako dito sa may hagdan. At nagtatanong nga pala sa akin ang aking biyanan kung kailan daw ulit ako dito magluluto dahil may tanim siya ditong kamuting kahoy na gusto niya lang alisin, tapos yung laman nito ay ipapaluto niya daw sa akin. At ang sabi ko naman ay pagkatapos na lang siguro ng pag-ayos ko dito sa ating treehouse. Namiss ko din dito magluto mga kapugi dahil nakakagana ditong kumain. Presko kasi dito at malamig pa ang hangin. Yung DIY ubing ko nga dito ay matagal ko nang hindi ginagamit sa pagluto ng tinapay. Bale naubusan na pala ako dito ng kawayan at yung aking bilas ay nagwawalis dito sa ibaba, kaya tumigil na muna ako dito sa paglagay ng bakod mga kapugi. Ipagpatuloy ko na lang ulit ito kapag nakakuha kami ulit ng kawayan. Dito pati dito sa gilid mga kapugi. Yan, medyo nahulog na dito yung mga lupa dahil sa kakapukpok natin ng martilyo. Tapos kunti na lang yung kawayan natin. Bali maglalagay pa tayo dito ng kawayan sa ilalim ng ating upuan mga kapugi. Tapos pagkakuan magagawa pa ako dito ng pintuan mga kapugi. Yan, kaya hanggang dito na lang muna yung ating pag-ayos ng ating treehouse mga kapugi. At bago kami bumaba dito ng bundok mga kapugi ay dadaanan na muna namin ang aming biyanan na nagagatong ng nyug doon sa may agunan na kung lalakarin ay mga 1 minuto o mahigit bago kami makarating dito banda sa tinuro ng aking kamay. Ay dyan kami dadaan mamaya pagbaba ng bundok. May mga nadadaanan nga din kami dito ng mga ligaw na pinya. Kaso nga lang hindi pa ito hinog. Season kasi ngayon dito ng pinya mga kapugi. Kaya kahit sa ang area dito sa itaas ng bundok ay may mga bunga na at malapit ng mahinog. Kaya kapag makadaan ka dito ay may makukuha ka talagang pangkain mga kapugi. Hindi mag-iwas sa kubo nila.
Pagdating namin dito sa may agunan, ay mag-isa lang dito yung aking biyanan. Bumaba kasi ng bundok ang kanyang mga kasamahan para mananghalian mga kapugi. Ang biyanan ko kasi dito ang nakatuka sa paggatong ng nyug. Kaya kung nagustuhan nyo itong aking vlog, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Kasi naghada ng kay. Ito ba ka natin ito? Wow, Hawaii. Hawaii? Tingnan ko. Pagod tsaka hindi umakyat ng bundok. Good morning sa inyo mga kapogi. Hindi muna tayo nakakit ng bundok dahil medyo pangit talaga ang panahon ngayon tsaka malakas ang hangin. Dito pa lang sa ibaba, malakas na. Ano pa kaya dun sa itaas ng bundok. Kaya medyo delikado mga kapogi. Ang gagawin natin ngayon ay dito na muna tayo mag-vlog sa aking bahay kung ano yung ginagawa ko dito. Ituturo ko na rin kayo. Yun na lang muna yung vlog natin mga kapogi. Kakagising lang natin. Kaya nandito ako ngayon sa kwarto. Yan. Nandito lang yung bahay namin sa gilid ng kalsada. Kaya may maririnig kayo dyan ng mga sasakyan. Kanina umulan. Tapos tumigil naman. Kaya yun. Lalabas na tayo ng kwarto. Ito pa yung kuha natin, sala. Di pa ito kompleto mga kapogi, wala pa itong mga kagamitan dito. Electric fan po ito ng aso namin kasi dito yan natutulog pag gabi. Tapos paglabas, nandito yan siya mga kapogi. Yogurt. Ito yun, aso namin. Sa mga nagtatanong nga pala kung may anak kami, ay wala pa po kaming anak ng aking asawa mga kapogi. Ito lang yung anak namin ngayon. Yan, behave ka lang dyan. Yan, dahil maaga pa lang, kaya pupunta muna tayo dito sa kusina para magkape. Yan. Nagluto dito ng kanin ng aking asawa. Tingnan natin kung ano pala to. Magilid muna ako ng tubig. May halo ito na gatas at kape. Yan, kung makita niyo naman may kape dito. Dati yung tinitimpla ko yung mga 3-in-1 na mga kape. Ngayon, hindi na. Kung na ngayon, yung kape puro mga kapogi. Tsaka gatas. Yung pang-adult na gatas. Yung Bear Brand na pang-adult. Kapag nagkakape naman kami doon sa treehouse, yung isang stick, hinati pa namin ng aking biyanan. Dahil pag isang buo kasi yung tinitimpla namin, ay sobrang pait mga kapogi. Kaya inahati pa namin yun kapag magkakape kami dun sa treehouse. Kapag umakyat ako ng bundok, bali kumakain na muna ako dito, nag-almusal. Kasi pangit kasi kapag hindi ka pa kumain mga kapogi bago ka umakyat, mabilis kang mapagod, tsaka mabilis kang gutumin dahil pag akyat pa lang, ubos ng lakas mo. Kaya kailangan dapat pagka umalis ka dito, dapat may laman yung tiyan mga kapogi. So ayun na nga, umulan na nga dito mga kapogi. Kaya tama yung desisyon natin na hindi umakyat ng bundok. Sa likod bahay namin ay maraming bunga ng kalamansi. Okay, yung laman mga kapogi. Yan. Yan, bali nagluluto dito ng almusal yung aking asawa, mga kapogi. Habang nagluluto ay dito na muna tayo sa balkon. Oy! Bakit may dahon ka? Wait lang. Ayan. Dahon mo. Dahon sa kalamaw. Hey!
Sabay tayo. Doon sa nag-ihi mga kapugi tsaka dumudumi. Aray, aray, aray. Aray, aray, aray. Kagatin. Nangagat ka eh. Magamusan lang kami. Aray, aray. Aray! Teka na. Kulit po eh, no? May kalamansi. Yan. Dilis tsaka hotdog yung ulam ng kapugi. Yan. Thank you, Lord, sa blessing. Ulan. Nandito ngayon mga kapugi.